makes your colon healthier. It's not only the barley grain which wards off cancer, but the grains are also beneficial because of their superoxide dismutase component. Superoxide dismutase, or SOD, is a type of enzyme that destroys harmful free radicals in the body. Based on a study conducted at the University of Iowa, there is a relationship between the levels of SOD and the occurrence of cancer. Diminished amounts of SOD were found in cancer cells. Researchers concluded that this relationship may help clinicians to formulate appropriate cancer treatments. R. Revitalizes immune system. The vitamin C component in barley is almost 2 times that than oranges. This particular vitamin especially fortifies your defense mechanisms and decreases the likelihood of colds and flu. Iron increases the blood volume and also helps prevent anemia as well as exhaustion. It helps with proper kidney functioning, including the growth and development of body cells. L. Lowers cholesterol and blood sugar. Barley contains an important soluble fiber called beta-glucan. This heart-healthy fiber aids in lowering cholesterol levels and is also found in other grains such as oats. This soluble powder dissolves and binds with fatty acids in the body, which lowers bad cholesterols. Also, a recent study from the Lund University in Sweden shows that barley can rapidly improve people's health by reducing blood sugar levels and the risk for diabetes. The secret lies in the special mixture of dietary fibers found in barley, which can also help reduce people's appetite and risk for cardiovascular disease. E. Expedites healing of the body. After dissolving barley in the body, there are 3 very important constituents which are stored in barley products. First is beta-glucan, second is essential amino acids, and third are fiber constituents which accelerates the energy in the body with high resolution. Eventually, the body feels relief which automatically leads to healing therapy in the muscular systems. Also, barley is rich in zinc which promotes healing. Y. Youthful beauty and energy. Barley is packed with vitamin C, antioxidants, and minerals. All of these are excellent for your skin. It has been proven to reduce inflammation in the body. Do you know the expression, healthy body, healthy skin? The antioxidants in barley help make you look younger. Barley helps to eliminate toxins from the body, giving you the appearance of younger and healthier skin. Need to experience the power of barley? Bone health benefits, anti-cancer and colon cleanse substances, revitalization of the immune system, lowering of cholesterol and blood sugar levels, expediting healing of your body, and youthful beauty and energy? Try I Am Worldwide's barley for the entire family. Amazing pure barley powder, amazing barley capsules, and amazing choco barley for kids. Let this be the start of your healthy living. Yan. So, amazing morning, Lions Worldwide. Yan. So, amazing morning po sa ating lahat. So, tayo po ngayon ay 49,000 participants na po, ano? Ayan. So, muli amazing morning po sa ating lahat. By the way, I am Mentor Neil Mark Andes and ako po ang naatasang mag-host yan, sa ating special na Team Day po ngayong araw pong ito. So, sino po ba yung mga excited na? Yan. So, para ma-exercise muna po yung ating mga daliri. Ayan, pwede po kayong mag-type sa ating ano po, sa ating chat box. Ayan, na I am excited. Ayan, so nag-type na po si Mentor Nalen. Ayan, si Mentor Raquel. Para po ano, magalaw-galaw yung mga daliri natin. Baka ano, ang ganda pa naman ng topic natin mamaya, all about hypertension. So kailangan pagalawin natin yung dugo natin kahit sa kamay. Ayan. So, yun po, no? And I believe talagang marami ng
halos excited na tayong lahat po, no? Yan. So, yan. And kung maganda po, mai-cascade din po talaga natin sa mga group chats po natin, yung ating Zoom link po ngayong gabi, para at least mas marami po tayong makapakinig. Kasi talagang, ano, kagaya ko, inaabangan ko din yung team day natin, lalo pag health forum. Kasi talagang, ang dami talagang matututunan dito. And ayun po, no? So, bago po tayo mag-start, para at least guided din po tayo ng ating Panginoon para sa ating team day po and health forum ngayong gabi pong ito. Yan. So let us all pray po mga mentors. So allow me to lead the prayer na lang din po. Yan. So mga mentors, let us all bow our heads and put ourselves in the presence of our loving Lord. Panginoon, ikaw ay aming sinasamba, pinupuri at pinasasalamatan, Lord. Tuloy nga po, ikaw ay dakila, Panginoon. Ikaw ay mapagmahal na Diyos, tapat na Diyos, Panginoon. Maraming salamat po sa araw pong ito, Lord. Sa muling pagtitipon ng buong Lions Worldwide. Sama-sama po muli kami, Panginoon, upang matuto, Panginoon. And makarinig, Panginoon, ng mga bagong kaalaman kung paano po namin mapapangalagaan, Lord, ang aming mga kalusugan. And ngayon pa lang po ay nagpapasalamat po kami sa speaker, Panginoon, sa buhay po ng aming speaker na ipinagkaloob mo, Lord, upang magbahagi ng kanyang kaalaman, Panginoon, para sa aming mga kalusugan, Panginoon. And Lord, dalangin din po namin ang kapatawaran, Lord, sa aming mga pagkakamali at mga pagkukulang na nagagawa, nasasadyaman po namin o hindi, Panginoon. Kami po ay patuloy na humingi ng kapatawaran at magpapalinis sa iyo, Panginoon. Sa oras pong ito, Lord, tinataas din po namin ang aming mga internet connection, Panginoon, na wala pong gawa ng kaaway ang makagambala sa amin pong health forum and team day ngayong araw pong ito, Lord. Buksan mo din, Panginoon, ang aming isip at ang aming puso na lahat ng matututunan namin dito, Lord, ay maibahagi din namin sa aming kapwa, Panginoon, bilang parte ng aming paglilingkod sa iyo, Lord, at pagbabahagi namin ng pag-asa sa napakaraming tao, Panginoon. Lord, muli itinataas po namin ang lahat ng pasasalamat at papuri na tanging sa iyo lang, sa tanging pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas. In Jesus' name, amen and amen. 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 So, loud and clear naman po ako mga mentors, no? And maganda po kung makakapag-open. Thank you so much po. Yan. Actually, live din po tayo sa Facebook sa ating Lions Academy page. Ayan. So, yung mga leaders niyo po, pwede niyo pong itag po doon. And kindly cascade din po ng ating link. Ayan. Sa mga group chats po para mas madami po tayo. Ayan. So, patuloy pa po tayong nadadagdagan po, no? 56 na po tayo ngayon. And I believe mamaya, lalampas ng mga 100 yan. Ayan. Ayun po, Ayan. So, wag na po natin, acknowledge muna po natin, no? Bago po tayo mag-start. So, tawagin po muna po natin ang bawat sub-team kung kumpleto na po. Siyempre, unahin natin, nandito po ba? Kumpleto ba ang team all out? Sabi po, amazing morning. Amazing morning. Amazing morning. Oh, grabe. 꽃향기만 남기고 갔단다. Mapapasayaw ka talaga eh. Ayan, thank you so much po sa ating sound check. Hindi ko na i-reveal kung sino. Ayan, salamat po. Siyempre, hindi naman mapagpapahuli ang Team Bless Worldwide. Amazing morning, Team Bless! Amazing morning. Bigyan ng jacket yan! Amazing morning. Amazing morning po. Amazing. Siyempre, nandito din ang Team Chosen Worldwide. Amazing morning, Team Chosen! Amazing morning! Akala ko ice cream yummy, ice cream good. Ayan. So, syempre, nandito din ang Team On Fire. Amazing morning, Team On Fire. Amazing morning. Yan, amazing morning. Bumbaya! Team
on fire ah. Sige, madadagdagan pa po yan. Siyempre, tawagin din naman natin ang Team Winners Worldwide. Amazing morning, Team Winners! Amazing morning. Amazing. Yan, siyempre, ito talaga sobrang ma-appreciate natin yung mga mentors naman po natin from Team International kasi kahit magkaiba po tayo ng oras, yan, talagang uma-attend po sila, no? Yan, talagang todo support sila sa mga ganitong activity po ng Team Lions Worldwide. So tawagin naman po natin, nandito ba ang Team Lions International? Amazing morning po! I feel good. Mamaya mo yan. Ayan. Siyempre mamaya yan. Mamaya nandiyan na yan. Na. Kasahan natin dyan si Mentor Diana, si Mentor Ann. Ayan. So, baka nanonood po sila ng live. Ayan. Piniliglig na. Ayan. So, yun po, no? Yan. Pero okay lang po yan. Talagang, ganyan po talaga pag live. Pero naniniwala ako mamaya andyan na sila. Mas dadami pa tayo, no? So goal natin 100 participants or more. Yan. And kung may mga non-members din po dito na na-invite po ng mga commenters natin from Lions Worldwide. So welcome din po sa inyo. Yan, feel free po na makinig sa ating pong health forum ngayong gabi pong ito. Yan. So wag na po nating patagalin. Alam kong excited na po ang lahat. And ready nyo na din po pala mga mentors ang inyong mga book po. Ayan. Para wala tayong ma-miss na details. Di po ba? So, ayun po no. Since nandito na po ang ating speaker for tonight. So, welcome na po natin. Grabe, talagang napaka-bless natin. Kasi ang mga naiimbitahan natin dito sa Lions Worldwide Health Forum ay talagang nasa medical field po. So, we are blessed na nandito po kayo. So, ang ating pong, pakilala ko na po yung ating speaker for tonight. So, siya po ay Pediatrics and General Medicine, Occupational Medicine, and School Health Medicine Doctor. So, wala pong iba, ating pong i-welcome. Let us give our loudest welcome po para sa ating special speaker for tonight, Dr. Michelle Gay Oton. Amazing morning po, Doc. Amazing. Amazing morning. Okay naman po audio natin. Amazing morning. Okay naman po audio natin, ma'am. Naririnig niyo ako? Yes po, Doc. Yes po. Ayan, sige. Wala akong in-ear ngayon. Sige. So, nagbakasyon tayo, no? Noong December. Tapos, noong January, wala din, no? So, natutuwa po ako na nabigyan po ako uli ng chance, ng privilege na mag-speak sa inyo. Yun. Ano rin po ito kasi, privilege po for me as a physician na bigyan nyo po ng panahon yung ating topic ngayong gabi. Dahil Hearts Month po ngayon, yan, Valentine's na sa 14. Sino po dito yung mag-heart naman po dito yung may balak mag-date sa 14? Mag-heart naman po sa comment. Ayan. Naisip ko po na ito po yung i-share ko kasi napakalaking factor po niya pagdating sa heart disease. Ayan, yung hypertension. Tumataas dugo ko sa'yo. The hows and whys of hypertension. Hindi ko po nilalayon na i-explain lahat kasi hindi naman po ako cardiologist. Tapos, syempre po yung aking purpose po talaga sa pag-share ng knowledge ko, yung konting nalalaman ko po tungkol sa mga sakit na sinishare ko po sa inyo, para po tayo ay ma-equip para sa sarili nating health at para rin po sa mga pasyenteng nakakasalamuha natin, 'di ba? Kasi yung ating produkto po talaga pong nakakatulong sa iba't ibang pasyente. Pero at the same time, gusto din po natin na tayo as people who are sharing the good news about barley, especially ang I Am Barley, equip po talaga din tayo kahit yung basics po. Ano po?
So, hindi po ito pang doktor yung i-share ko sa inyo. Ito po yung mga knowledge na kayo po bilang lay people, kahit pa paano ma-educate din po kayo tungkol sa hypertension. Ano po? So, kung titignan po natin itong next slide natin, ito po ay illustration ng ugat. Ayan. Ano po ba yung hypertension? Ayan. Tumataas dugo ko sa'yo. Ayan. Ito po yung isang ugat. Ayan. So, ito po yung ugat, no? Nakita nyo dun sa left side, normal. Yan. Maganda yung daloy ng dugo. Tapos yung sa gitna, pre-hypertension, malalaman natin mamaya. Nasa, 80, tapos yung 120 to 129, yung systolic mo over 80, pre-hypertension na po yan. Tapos hypertension na po dito sa may bandang right. Ayan. So, ganyan po yun. Ganyan po yung parang pinakasimpleng illustration niya. Kung puputulin po natin tong ugat na to, kunyari, sa isang area, sige po, next slide. Makikita po natin kung titignan natin pa ganyan, kung sa hose pa, no? Nakaganon yung hose, pinutol mo ng ganyan, titignan mo pa ganyan, ito na po yung kasunod niya. Next slide po. Next slide po, sir. Thank you, sir. Yung ano po, ayan, yung may parang arrow-arrow. Pakibalik po. Yan. Ito na po siya. Ito po ang tinatawag na pressure against the sides of your arteries. Yan po yung blood pressure natin, no? Yan po yung blood pressure na tinatawag. Yung pressure ng dugo that is ini-exert niya sa arterial walls. So kung sasabihin po nating hypertensive, mataas po yung pressure. Tapos mamaya makikita bakit ba tumataas yung pressure yan. So alam naman po natin, very basic, systolic yung sa taas. Yun po yung pressure ng dugo against the arteries sa panahong nagbibit po yung heart, nagko-contract yung heart. Yan. And then pag nag-rest po yung heart, yung nag-fill na siya ng dugo, yan naman po ay yung blood pressure po against the arteries sa time na nagre-rest yung dugo, yan po ay yung nasa baba, yung diastolic. Kaya po yung taas, yan po yung systolic, yan po usually yung tumataas pag pagod tayo, pag kinakabahan, yan yung medyo mataas, no? Pag po yung baba yung mataas, usually po talaga sa ugat yung problema. Usually ganyan po siya. Ano po? So parang yun po yung simpleng illustration natin tungkol sa hypertension. Yun po yung pressure ng dugo na nagpupush siya against the vessel walls. Ayan po. So, kung titignan natin, ito po yung next slide natin, no? Blood pressure classification in adults, kanya dyan. So, saan po dito yung blood pressure nyo? Yan, tignan nyo na lang po. Ang normal po ay, ang systolic ay less than 120, ang diastolic ay less than 80. Yan po yung normal. Yung elevated po ito yung 120 to 120, pre-hypertension na tinatawag natin. 120 to 129, tapos yung diastolic po ay less than 80. Pero once po na nag 130 to 139 na po kayo, yung systolic, or yung inyong diastolic ay 80 to 89, stage 1 na po yun na hypertension, mga kapatid. Dati po kasi, nung nasa med school pa ako, nung medyo bata pa po ako, yung stage 1, yan po ang pre-hypertension nung araw. Ngayon po iniba na po ng ating American Heart Association, ng ating ACC, ginawa po nilang ganito ang ating pag-diagnose. Stage 1 na po tayo. Pag meron pong dalawang determinations ng blood pressure na ganito po, 130 to 139 ang taas or 80 to 89 ang diastolic. So, ano po yung matututunan nating isang applicable dito na ma-apply natin sa sarili natin and sa ating mga pasyente? Mag-monitor po ng blood pressure. Yan po. Especially po kung kayo ay may family history ng hypertension
kayo ay lalaki na 45 years old or babae na 55 years old, maganda pong nagmo-monitor tayo. Kung normal po palagi, okay na po yung 2 beses sa isang buwan. Pero kung nagmo-monitor po tayo, bago lang po tayo ng gamot, 2 beses sa isang linggo. Yan po. Kailangan po, yun po yung parang pinaka take away natin sa slide na to. Ano po? Aside dun sa mga values na tinitignan natin, yun po yung pag-monitor. Importante po yun. Ano po? Sige po. Ito po ang aming ginagamit sa pag-classify. Yan. Ano naman po yung meron po kaming tinatawag na white coat and masked hypertension. Yung white coat hypertension, yan po yung bakit sa bahay mababa yung BP ko. Pero pag pumupunta ako sa sa clinic, mataas. Ayan, yan, 'di ba? Ganun. Meron po ba tayong ganun na experience? Hands up po pag ano. Hands up pag meron kayo experience na ganyan. Na bakit ganun pag nasa bahay ako normal naman, pero pag nasa harap ako ni doktora, ang taas ng BP ko. O, 'di ba? So, ano po 'yan? White coat hypertension po 'yan. Meron po tayong ganyang tinatawag. Meron din po tayong masked hypertension. Yan naman po pagdating niya sa clinic, normal na normal. Pero pag tinanong mo, anong BP mo sa bahay? Ayun, mataas. Mataas ang BP niya sa bahay pala. So, masked hypertension po yun. Yung sustained hypertension, mapabahay o mapaklinik, mataas siya. Ayan po. So, bakit po natin kailangan malaman ito? Para yun nga po, magmo-monitor tayo sa bahay. Yun. Tulungan niyo po ang inyong mga doktor upang malaman yung totoong picture ng hypertension, ng blood pressure po ninyo. Ayan po. Especially kung kayo ay meron ng diagnose na iba pang mga factors for heart disease. Kasi yun po yung number 1 na cause of death sa mga may high blood, heart attack. Yun po. Ang pangalawa po ay stroke. So, kaya po kailangan i-monitor po yung blood pressure dun sa bahay at tatandaan or susulat tapos dun din sa clinic. Syempre, sine-check naman po yan. Ano po? So, sabi po dito, ang white coat hypertension, usually daw less than 135/85. Tapos wala pong mga problema sa mga laboratories. Yung mask naman, ang umaga niya more than 135/85 or sa gabi nagmo-more than 120/70. Yan. Yung mga medyo mas bata po na mga lalaki, yan, tsaka mga smokers, yan po yung masked hypertension. Parang okay sila pag sa clinic, pero yung pala sa trabaho, kasi maano yung stress, dun pala tumataas yung blood pressure nila. Or naninigarilyo, so dun tumataas yung blood pressure nila sa time na yon. Ayan po. Okay na po ba? Naintindihan po natin, may ganun pala. Ano po? So, ito naman pong slide na to, medyo madami siyang sinasabi. Pinapakita niya lang po yung mga clinical disorders of hypertension, sabi dyan. Ano po yung mga ibang mga problema na pwede pong magdala ng hypertension? Kasi kung titignan nyo dito sa baba, may nakalagay primary or essential hypertension. Ito po yung karamihan sa atin. Wala pong iisang rason na nakikita kung bakit hypertensive tayo. Yan. Sabi dito, 80 to 95% of cases. So, sa 100 na may high blood, 80 hanggang 95 dyan ay essential hypertension ang diagnosis. Pagka po sinabing essential hypertension, wala pong iisang reason na napipinpoint na nagkakos nung hypertension niya. Yun pong yung 5% po, yung 5 to 20% na natitira, yun po yung secondary hypertension. Yun po yung may mga, ito pong nakalista dito, may mga, meron po talagang nakikitang mga
ibang mga rason para tumaas yung blood pressure ng pasyente. Pwedeng may problema sa bato, pwede pong may problema sa adrenal glands, yan. Pwede pong may inborn na abnormality dun sa kanyang malaking ugat sa puso, ganun po. So, yung mga yan po, 5 hanggang 20% lang ng mga hypertensives yung ganyan, may secondary na reason. Ano po? Sige, punta po tayo sa next slide. Balikan lang natin yung primary hypertension. Clear po ba so far? Nakakatulong po ba yung ano? Pa-reply, pa-respond naman po. Yes po, Doc. Nakakatulong po ba yung ano, yung knowledge? Kasi yung talagang yung hypertension very broad, ang dami-daming pwedeng i-discuss. Yun lang pong alam ko na makakatulong sa atin, no? As lay people, yun po yung i-share ko ngayon. So, yun po, yung balikan natin yung primary hypertension kasi dito yung karamihan, 'di ba sabi ko. So, ito yung mga pwedeng mga rason niya. Nakikita niyo po ba yung mga pictures diyan, yung pagkain, yung salt intake, masyadong madaming magkape or uminom ng alak, ganyan. Low birth weight kasi sila din usually yung mga pagtanda, yung mababa ang timbang nung pinanganak, usually sila rin yung prone sa mga hypertension, sa mga NCDs, And then lack of breastfeeding in infants, yan. Maternal smoking. Kasi pag nag-smoke ang nanay, umaano yung mga ugat, hindi lang siya, pati yung sa baby, no? And then genes and environmental factors, yan, minamana din po kasi siya. And then age, yan. Metabolic syndrome, makikita natin mamaya yung metabolic syndrome. Vitamin D deficiency, ayan po. Kasi pag mababa ang vitamin D natin, yung mga ugat natin matigas. So, kailangan mag-push ang dugo, mas mataas ang pressure para makadaan siya. Ano po? So, lack of exercise. Ayan. So, kaming mga doktor, most of the time nakaupo lang kami sa clinic. So, kailangan galaw-galaw din, no? So, sabi nga nila, sitting is the new smoking daw. So, kailangan galaw-galaw po. Environmental factors and pollution issues. Ayan. So, makikita po natin, wala siyang iisang identifiable na reason. Yan po yung primary hypertension. Sabi po dito, there's a familial nature. So, kaya po tinatanong ng doktor nyo, may lahi po ba kayo ng high blood? Kasi po, pwede po siyang genetic and environmental. Pwede po siyang genetic ang ating hypertension. Ano po, namamana po siya. Madami pong mga genes, ang iba-iba po. And then age-related risk. Yan. It increases with age. A higher early BP is a risk factor for future hypertension. Ano pong ibig sabihin nito? Yung mas mataas po na baseline blood pressure nung medyo bata po tayo, medyo risk factor po siya for future hypertension. So, may iba po sa atin, 'di ba? Sabi natin 120/80 normal. 'Di ba? Yun po yung natin, normal po 'yun, ganyan. Normal po siya. Pero nakita po natin kanina ano na po pala 'yun. Pre-hypertension na po siya. Ano po? So, spectrum of disorders yan may have different underlying pathophysiology. Ibig pong sabihin, pwedeng meron siyang ganitong sakit, tapos meron siyang ganitong sakit. So, nagpatong-patong na, no? Peripheral resistance and cardiac output. Makikita po natin mamaya yung pag sinabing peripheral resistance, yan po yung tigas ng ugat. Yung cardiac output po, yan po yung dami ng dugo na ilalabas ng puso sa kada beat niya ng ganito. 'Di ba? Gumaganon yung puso, no? Yan. Ganyan, tapos magre-rest siya. Magbubuga siya ng dugo, tapos magre-rest siya, may dugong papasok galing sa lungs at saka sa katawan, 'di ba? Hindi, galing pala sa katawan, papasok sa dugo, sa heart, tapos magbe-beat siya uli,
maglalabas siya papunta sa katawan, and then magre-rest siya uli. So, sa kada ganyan niya, yun po yung cardiac output. Yan. Yan. Yan po yung cardiac output, yung ilalabas niya na dugo papunta sa katawan natin. So, younger patients may have increased cardiac output and normal peripheral. Malalambot pa yung mga ugat, tapos yung mga puso nila bata pa. So, younger patients, they may have increased cardiac output and normal peripheral resistance. Kaya po hindi pa tumataas yung mga blood pressure. Pero pag tumanda na, tumitigas na yung kaugatan, tapos medyo humihina yung puso, kaya medyo kailangan mas malakas yung pressure ng dugo para lang makaabot sa mga organs. Yun. Kaya po maganda po na pag bata pa po tayo, tignan na po natin yung mga posibleng mga risk factors na pwede naman nating i-regulate. Gaya po ng pag-intake natin ng mga potassium-rich foods, yan, yung vitamin D3 supplementation, tapos yun po, pag-take natin ng barley. Yung barley medyo, it has higher level of potassium, so it will help us. Pag mababa po yung potassium natin, yung ibang tao tumataas yung blood pressure, no? May mga ganun pong mga families, yun. Tas yun po, yung cholesterol, nakakatulong din yung barley sa pagpababa niyan, pati mga blood sugar. So those risk factors makaka-help po talaga yung ating barley. Yan, obesity and the metabolic syndrome. Napag-usapan na po natin ito dati, na ang metabolic syndrome po ay medyo tumataas yung blood sugar, tapos pag mineasure mo yung kanyang abdomen, malaki siya yung kanyang waistline, may hypertension and dyslipidemia. Ito po yung metabolic syndrome. Kasama po ang hypertension doon. So, ano po ba ang problema sa metabolic syndrome? Yung lahat po na yan, na factors na yan, ay pwede pong magkompromiso sa ating katawan, especially sa ating puso. Again, we go back, dahil Valentine's Day ngayon, gusto nating i-emphasize, protektahan natin yung mga puso natin. Hindi ko po alam kung ilan sa atin ang may narinig na or may relative na bigla pong nawala ng dahil sa heart attack. Pero ang isa pong sinasabi even sa mga lay, traidor po yung heart attack, no? Kasi hindi po natin minsan, hindi lahat ng pasyente nagkakatsansa na makarecover, no? That's why we are really I told my mentor Mitch na maganda yung hypertension in relation to, with emphasis on cardiac disease, na i-discuss ngayong February kasi Heart's Day, 'di ba? So ganun lang naman, parang inano ko lang siya. So balik tayo sa obesity. Yun, sabi, ano ba ang association ng obesity sa hypertension? Ayan, 60% daw ng mga pasyente na may hypertension are obese or overweight. Yan. 60% are overweight. Tapos, meron po tayong BMI calculator. I think naturo ko to sa inyo. Pwede nyo pong i-download. I-enter nyo po dun yung inyong weight in pounds, tapos yung inyo pong height. Tapos ilalabas niya po dun kung normal ba yung inyong body mass index or overweight ba siya or obese ba siya. Yun. So malalaman niyo po dun kung saan po kayo, no? And then central and peripheral fat. Ito po, may mga timbangan na ngayon na special. Yun po yung pangarap kong bilhin. Na pag 'di ba usually ngayon pag timbangan yung weight mo lang, ay ano ko 70 ay ganyan. Ngayon po meron na pong timbangan na may measure po niya yung inyong mga fats.
Nasubukan ko po yun nung meron pong isang product ako na-try na yung pong mentor namin doon, iwe-weigh ka muna ng baseline ng ganon. So, meron pong mga ganong timbangan ngayon. Ano po? And then, ano pa po sabi dito? Clustering of risk factors. Ano ba yung mga risk factors for metabolic syndrome? Yan nga po. Hypertension, dyslipidemia, and insulin resistance. Yan po yung makikita natin na risk factors for cardiac diseases na nagkakasama-sama sa metabolic syndrome. Ayan. Pag mataas po ang insulin resistance, yung syempre pag mataas ang insulin resistance mo, mataas ang blood sugar mo. So nangyayari po na yung endothelium, yung lining po ng ugat, doon po na dumidikit yung plaque na tinatawag. Diyan na po dumidikit, tapos slowly cholesterol didikit doon, yung pag may injury didikit na naman siya doon. So nababara yung mga ugat. So yung dadaanan ng dugo sumisikip ng sumisikip. Tapos kailangan magpuwersa na yung heart para makadaan doon yung makadaan doon yung ating dugo. Ay, saglit lang po may tumatawag. Yan, sorry. Okay na po ba? Naintindihan po natin? Yan. So, importante po to. From this slide, we need to measure our waistline. We need to get our weight and we need to compute our BMI. Yun po yung mga takeaway natin. Ano po? Tapos pag may pasyente po kayo na or meron kayong client na pinepresenta ng barley, ng IM natin, pwede nyo pong i-include ito. Tulong na rin po sa kanila. Kung marunong po kayo mag-BP, magdala kayo ng BP app. Makakatulong po ito sa kanila. Ano po, yung turuan nyo sila mag-compute, tapos makakatulong po ito sa kanila. Ayan. Saglit lang po. Slide. Ayan, so mga mentors mo, no, habang inaantay po natin ulit si Doc na pumasok. Possible nagkaroon lang po ng konting technical problem po, ano? Ayan. So, grabe. Sobrang siksik, liglig at umaapaw yung learnings natin about sa hypertension, no? And I hope po nakakapag-take note po tayo mga mentors. And ngayon pa lang po, habang inaantay po natin si Doc, yan, mag-ready po tayo ng questions. Siguro mag-entertain tayo at least mga 3 to 5 questions para at least po kung meron pong need ng kalinawan sa ating mga kasamahan po dito about sa hypertension. So at least pwede po nating itanong kay Doc mamaya.
Nakakatuwa naman po kasi we are 83 participants na po ngayon. And actually, naka-live din po pala tayo no, sa ating uh, Lions Worldwide Academy Facebook page. So, yung mga leaders po ninyo na hindi po naka-attend po ngayong gabi, yan, pwede nyo pong itag sa ating pong live po doon. So, naka-antabay din po tayo sa live po natin. So, meron po tayong 5 participants dito. 5 viewers. So, at least mababalikan din po natin kapag katapos po nitong ating session po dito sa Zoom. Ayan. Ayan. So, I believe nandito na po si Doc Michelle po, ano? Ayan. Hello, good evening. Ayan, okay na po, Doc. Good evening. Ay, good evening po, Doc. Hello. Pasensya na tumawag yung aking hobby. Ayan, o di ba? Pinag-usapan natin yung heart, o yung hobby ko tumawag. Salamat po sa pag-stay, mga 80 plus. Saan po ba tayo naputol, sir? Naalala niyo po ba? Hello, sir? Yan, dito na po, Doc, sa... Ay, Yung after ba ng obesity? After nung may tape measure sa chan? Ayun, Apo. sige. So, na-discuss na natin yung medyo basics, no? So, ngayon, puntahan naman natin, ano ba talaga ang burden of illness? Pag kami po mga doktor nagsabi, burden of illness, ibig po sabihin, ganun ba talaga kadami? Ang may sakit na ganyan. Ayan. Tignan po natin, no? 1 billion people daw po worldwide ang affected, and yung karamihan ng namamatay, 9.4 million daw po doon ay hypertension ang kadahilanan. Tapos para po sa mga sakit na sumusunod, congestive heart failure, stroke, renal failure, and peripheral arterial disease. Ito pong mga sakit na to, pag nadagdagan pa po ng hypertension, dumodoble yung risgo para magkaroon ng heart disease. Sabi ko nga po kanina, nung bago pa ako naputol ata or after, Love Month po ngayon. Kaya, yun, sabi ko po kay Mentor Mitch, pag-usapan natin kung paano i-protect yung heart by learning about hypertension. Kahit yung basics lang. Ano po?
iba't ibang nation, iba't iba daw ang prevalence, meaning yung yung pagiging madalas na pagkakaroon ng hypertension sa isang bansa. Pero in general, madami po talaga, no? So blood pressure increases steadily in industrialized societies. Nakita naman po natin yung difference talaga. Syempre pag industrialized, mas madami din yung mga pagkain na hindi masyadong healthy. Tapos yung lifestyle, habang tumataas yung lifestyle, dumadami din yung mas umuupo, less yung walking, less yung mga ganyan, no? So yung exercise, less pa. Kahit makikita naman natin kahit sa habitus, yung pag sinabi natin habitus, yung itsura yung general na body structure ng mga tao. Example na lang po sa Amerika, no? Iba yung body structure nila. Ikumpara po natin halimbawa sa Vietnam, sa mga Asian countries na neighbors natin na talagang they walk a lot, yan. So iba-iba po. But in general, pag medyo progresibo na yung nation, kasama din, kaakibat din minsan na hindi na naalagaan yung kanilang kalusugan, no? So although mas madami silang access sa healthcare, pero yung mga ganito na non-communicable diseases, tumataas talaga. Madami pong iba pang factors. Pero most of the time, it's food and yung kanilang exercise, ganyan. So, sa age naman, diastolic blood pressure, yung sa baba, increases until 55 years old daw. And then, bumababa na siya after that. Yan. Yung cardiac risk factors age-wise, sa mga lalaki, 45, mas mataas ang risk nyo for heart diseases. Ang male versus female, mas mataas ang risk nyo na magka-cardiac disease, no? And then at the same time, mas mababa yung age na tumataas yung risgo nyo. 45 years old sa inyo, kino-consider na yan na parang age na bantayan na. Bantayan yung hypertension, bantayan yung mga blood sugar, bantayan yung mga cholesterol, ganyan. Kami, 55. So, mas at risk kayo. Yan, mga lalaki. Sir. So, sabi dito, hypertension is rising due to increasing obesity. But, ang maganda, awareness, treatment, and control rates have improved. Kasi malaking factor yung internet natin. We're able to access a lot of data at the click of a finger. Makikita natin yung mga ano ba ang high blood, doon pa lang sa internet marami ka nang makikita, no? So kaya nag-improve din yung tapos syempre yung mga gamot, madaming nadidiscover, even yung mga studies about lifestyle, about ito bang sakit na to, may relationship ba siya sa ganito. Tapos yung ating mga diagnostic modalities, gumanda na rin ngayon, kaya nag-improve yung awareness, treatment, and control rates. Yun, na-mention naman natin to, yung nasa picture kanina, no? Contributing factors, obesity, dietary sodium or salt, low calcium and potassium intake, alcohol, stress, and low physical activity, among other things, no? Then let's go to genetics. Medyo lang to, parang nice to know, na different gene subsets pala may lead to hypertension-related phenotypes. So, kaya pala iba-iba ang hypertensive. Hindi sila, yung iba mataba, yung iba payat naman, pero ba't high blood, ganyan, no? Yung iba mataas ang cholesterol, yung iba mababa naman, pero ganon. So, iba-iba kasi most likely daw, polygenic siya, meaning madaming mga genes na involved. Tapos, dagdagan mo pa ng mga pagbabago sa environment. Like yun nga, pagkain, exercise, smoking, ano pa ba, stress, ganon. So, ang daming factors. Pero, for sure, ang matututunan natin dito sa slide na to is may
genetics is a factor in hypertension. Yun po yung ano. Kaya po importante yung alam natin, may high blood ba si na mama tsaka si papa, ganyan. So, kasi even adoption, twin, and family studies show a significant hereditary component. Even nga yung, bakit yung ibang high blood, bakit hindi lahat ng hypertensive ang nagiging komplikasyon sa bato? Bakit yung iba sa puso, yung iba sa brain, yung iba sa mata? So, dyan din, yan din nakikita nilang reason. Genetics. Yun. So, may mga pamilya na, yun, yung isa sa mga reasons I'm not saying na yun lang yung reason, pero isa sa mga reasons bakit iba-iba din yung komplikasyon ng hypertension sa iba't ibang tao kasi pwede ring sa genetics siya. Yan po. Yun lang naman po yung matututunan natin sa slide na yun na parang maintindihan natin. Yung mechanisms of hypertension naman po, dito tayo mula sa right, no? Itatry ko po explain. Itong sa right, no? Naalala niyo po ba yung sabi ko kanina, cardiac output and peripheral resistance? Kaya ko lang naman parang, pinakita ito sa inyo kasi para medyo maintindihan nyo yung bakit nangyayari yung hypertension. Yon. So ito pong arterial pressure, yan po yung blood pressure natin. Tapos may dalawang factors po siya, cardiac output at saka peripheral resistance. Yung cardiac output po, yan po yung dami ng dugo na dadaloy sa ugat natin. Yung peripheral resistance, yan po yung tigas ng, yung kumbaga sa hospa yung tigas ng, yung tubig na dadaan sa hose, hindi niya, kahit lakasan mo pa yan, ganun pa din yung laki ng hose mo. Pero kung ang pinagdadaanan mo niyan, yung parang gloves, yung rubber gloves, pag linakasan mo, umuumbok yung gloves. So, mas mababa yung resistance ng gloves kasi nga malambot siya, nagsi-stretch. So, may factor yung peripheral, 'di ba? Sabi ko pag matanda ka na matigas na yung mga ugat mo or pag mababa yung vitamin D mo, matigas din yung mga ugat mo. So, kailangan ng katawan mag-exert ng mas maltaas na pressure kung matigas ang ugat. 'Yon. So, tataas yung BP. 'Yon. So, yung cardiac output, ano ba yung factors niyan? Paano ba dadami? Halimbawa, stroke volume and heart rate. Yan. Pag mas malakas yung ganun ng heart, bawa kinabahan ka, ma-stress ka, or mainit. Mainit. Ano pa ba yung mga factors? Or may problema ka sa thyroid. Yan. Malakas yung ganun ng heart mo. Tapos, minsan, most of the time, mabilis din siya at the same time. So, mas malakas yung cardiac output, mas mataas yung BP. Usually, yung systolic yan, yung naapektuhan. Ito namang peripheral resistance, yung sabi natin nga, vascular structure and vascular function. Ano yung itsura ng vessels mo sa time na yan? And ano ba yung sinusuplayan niya? Yan. So, yan po yung natin sa peripheral resistance. It's determined by functional and anatomical changes in small arteries and arterioles. So, yan po yung dalawang nag-aapekto ng BP natin. Cardiac output and peripheral resistance. I hope medyo na gets nyo. So, the effects of hypertension to the function of the heart. Ayan. Heart disease is the leading cause of death in hypertensive patients. Nasabi ko na po yan kanina. Bakit po? Pag ang high blood ay hindi po na-control, hindi uminom ng gamot, kasi baka masira yung bato ko. Tapos biglang pagtapos ng ilang taon, nag-x-ray, malaki yung heart, cardiomegaly. Yung pala, yung heart pala yung naapektuhan. Okay, yung kidney niya, hindi nga tumataas yung creatinine, pero yung heart niya pala lumaki. Yan. So, meron pong ganong epekto ang high blood sa heart.
Kasi nga po, kailangan maglakasan ng heart. So ano po yung risgo pag lumaki yung left ventricular, pag may left ventricular hypertrophy tayong LVH? It increases the risk of coronary heart disease, yung heart attack, stroke din po, heart failure. Ito po yung mga pasyente na hindi na kaya ng puso isuportahan yung normal na mga ginagawa. Ito po yung mga madaling mapagod, nagsasalita lang, hinihingal na, yan. Or sudden death. Kahit normal pa yung blood pressure, minsan, pag meron ng left ventricular hypertrophy, ito pa yung mga pwede mangyari. Ano po, hypertension, pag may mga pasyente po na na-find out sa mga studies na pwede pong mag-regress, magbalik, ma-resolve yung enlargement ng heart. Pero may punto po talaga na pag ganun malaking-malaki ng puso, hindi na siya pwedeng bumalik. So, yung important po dito sa effects of hypertension sa function ng heart ay we need to control our blood pressure early para hindi na po maapektuhan yung puso natin. Yun po. So, pag sinabi po ng doktor, kailangan mong ang una pong gamot sa high blood is lifestyle modification po Yun po ang una. Tapos dinadagdagan lang po ng doktor ng mga pang-hypertension na gamot gaya ng losartan, metoprolol, ganyan. Eventually po, minsan may mga pasyente pag nag-lifestyle change, nagpa-normal ng habitus, ng katawan, nagdagdag ng exercise, tas regular na siya. Minsan talaga bumababa po yung BP. Tapos, minomonitor ng doctor, itatry niya tanggalin yung mga gamot na, tinutuloy pa rin ng pasyente yung lifestyle kasi nga yun yung unang gamot niya, lifestyle modification, tinuloy-tuloy niya. Minsan may mga pasyente, hindi na talaga binabalik yung gamot. Ayun po. Pero kung talagang para sa'yo, tingin mo hindi mo talaga masusunod yung lifestyle modification, gaano, maggamot ka na lang po. Ayan. So, ano naman ang effect niya sa brain function? Yan. Second cause of death naman yung stroke, no? Sa mga hypertensives. Una is heart disease or heart attack. Second is stroke, yung second cause ng death ng mga hypertensives. Ang risk factor po daw is high blood pressure, ang pinakamataas. Ayan. Ang incidence po ng stroke increases with rising blood pressure. Madami po 'di ba tinatakbo sa ospital kasi na-stroke, pagkuha ng BP doon ang taas-taas. Ayan. So, prevention pa rin is hypertension treatment. Again, kailangan po talaga minomonitor and kinokontrol yung blood pressure. Ayan po. Kung meron po kayong hindi dapat makalimutan ngayong gabing to, yung word na monitor. Monitor BP, monitor. Yun po yung pinakagusto kong parang ma-take away nyo ngayong gabi. Monitor BP. Yun po. Kasi hindi po siya kagaya ng ibang mga sakit na, bawa, yung stroke, minsan may sign siya, masakit ang ulo. Ganyan. Yung high blood kasi talagang i-measure mo po siya I-measure mo kasi siya, no? So, kailangan talaga monitor. Yan. Isa pang thing about the brain, yung cognitive impairment. Meaning po, nagkakaproblema yung pag-function ng brain mo when it comes to thinking, yung harap. Sabi po dito, hypertension is cognitive impairment is linked to hypertension, usually sa mga kagaya kong nasa midlife na.
Yan. Kasi nga po, pag mataas ang blood pressure mo, medyo ibig sabihin, hirap yung katawan mo magparating sa mga portions ng katawan mo, including the brain, ng dugo. So there's arterial stiffness and BP variability. Kung dito na po sa frontal area yung apektado, nagkakaroon po definitely ng cognitive impairment. Makakalimutin, ganyan. Parang brain fog, ayan. So, single infarcts or multiple lacunar infarcts cause subcortical white matter ischemia. Ayan po, dito po kasi yung thinking part ng brain natin. So, minsan pag hindi kinontrol yung blood pressure, pag CT scan, may mga ano pala. Ayan. So, pag naggamot ka ng hypertension, pag ginamot mo yung hypertension mo, mag-i-improve din yung cognitive function mo. Dati makalimutin ka, pag baka mamaya ano pala siya, yung high blood mo pala na ayaw mong gamutin kasi baka masira yung kidney mo. Yung pala, kala mo makalilimutin ka, yung pala part, bakit palagi akong ngayon, ganyan. Bakit palaging, nahirapan akong, yung pag-intindi ko sa parang medyo naghina siya. Ay baka ganito. Baka mamaya, hypertension pala na hindi mo ginagamot. Yan. So, kailangan po monitor. Yan. So, yung kidney, ito po yung siguro, medyo popular, kamo na lang, no? Significant risk factor siya for renal injury and end-stage renal disease. Madami pong mga nagdadialysis. Yung nagugulat na lang madadialysis sila. Na pag tinanong mo, kinuha mo yung history, pala sila, hypertensive silang matagal, hindi lang sobrang taas. Kaya, okay naman ako, hindi naman ako, wala naman ako nararamdaman eh. So, tapos, hindi nila alam, unti-unti pala yung kidneys nila, nagkakaproblema. And then, yung iba, dahil busy, may stress, ganyan, pwede pong huli na pag nalaman. So, the risk increases with blood pressure above optimal levels, it is more closely related to systolic BP. Ayun, yung mga then, higher daw ang risk ng mga black men. Yan. So, yung glomerulus po ang tinatamaan nito. Yan. So, next po, anong mga na tinatamaan? Peripheral arteries. Ayan. Blood vessels are affected by long-term high blood pressure leading to atherosclerotic disease. Ayan. So, yung pong nakikita nyo dito na symptoms, claudication. Sabi dito na PAD, there's increased risk in hypertensive patients with arterial disease in the lower extremities. Ito po ay yung pong hindi naman siya masakit, yung paa mo, yung legs mo, pero pag naglakad ka na ng medyo matagal, nag-start na siyang gumaganon. Parang sa Ilonggo, nagangut-ngut. Nagangut-ngut or parang nagsasrub yung pain dito sa may pusog-pusugan, sa may gastrocnemius. Dito sa legs, yung sa malaking part po dito. So, claudication po yung gumaganon. So, pag meron po kayong ganon at medyo tumataas din ang BP nyo, at hindi pa kayo naggagamot, uminom na po tayo ng gamot. Kasi, yun po ay sign ng bara sa ugat. Pwede pong sign siya ng bara sa ugat sa mga paa natin. Risk din po yun ng stroke. Sige. So, ang i-discuss ko lang po sa treatment, yung lifestyle modifications to manage hypertension. So, kung pwede daw po, i-maintain natin ang BMI na less than 25 kilograms per meter squared, meaning normal BMI. So, first is weight reduction. So, po yung monitor, kunin natin weight natin, tapos meron pong BMI calculator sa ating mga cellphone. Pwede tayo mag-download. Lagay natin yung
enter natin yung ating weight in pounds or kung anong nakalagay dyan, pero usually weight in pounds. Tapos enter natin yung height natin. Lalabas po dun yung value ng body mass index natin. So, kung more than 30 po siya, obese na po yun. Ano po? So, dapat ang ideal is less than 25. Yan. So, weight reduction ang una. Dietary salt reduction. Ayan. Less than 6 grams of salt per day. Yan po. Less than 6 grams of salt per day. And then, we need to adapt yung DASH type dietary plan. Ano po yun? Diet rich in fruits, vegetables, low-fat dairy products with reduced content of saturated and total fat. Rich also in potassium, calcium, and magnesium. So, ito po yung ine-espouse ng ating mga lifestyle medicine practitioners na as much as possible po, more whole food po siya, less processed, the better. Kung as is siya. And then, more of fruits and vegetables po siya. Ano po? Kung sa plato pa, na-discuss ko na po ata to eh. Kalahati yung fruits and vegetables, pero more of vegetables. Tapos, yung ating carbo, preferably whole grain, hindi po, kung pwede po yung rice na mas madaming fiber, included na rin po dito yung barley natin. Yan. Yung maganda po yung video nung una, Ma'am Mitch, ha? And then yung pong next na ano is yung protina. Yan. Yung protein. Pwede rin pong makuha natin sa vegetables yung protein. Ano po? Kung magkakarne, kung pwede po kasing laki lang ng lalagyan ng posporo. Yan po. Moderation of alcohol consumption. Kung umiinom po tayo ng alcohol, kung pwede is less than 2 drinks per day kung lalaki and less than 1 drink kung sa babae. Physical activity, ito po yung regular aerobic activity. Pero actually, kung babasahin mo po yung mga recommendations, i-vary mo siya. Aerobic, tapos weight training. Yan. So, iba-iba po. Mas maganda. Tapos, ang ano po ay 30 minutes per day for 5 days a week. Yun po yung recommendation. Ano po? So, ito po ay lifestyle modification to manage hypertension. So, ito po ang unang gamot sa high blood, hindi po losartan. So, kailangan po para mas mababa yung dose ng gamot natin, gawin po natin ito. Ano po? Tapos, wag po tayo magtitigil ng maintenance kung hindi po doktor ang nagpatigil ng maintenance natin. Tapos, tulungan po natin ang mga doktor by monitoring. Ayan, monitor. Ayan po. So, ano po itong last slide natin? Guidelines for hypertension management. Sabi, bakit tayo gagamit ng pangpababa ng BP? Ayan. Kaya ko lang po inaano to kasi para lang malaman yung doktor naman magde-decide kung magre-reseta siya or hindi. Pero ito po, indications for use of blood pressure lowering medications. Yun nga po, kung may mga at risk ng mga pasyente. Meron na siyang sakit sa puso. Yan. Tapos na find out hypertensive siya. O di i-treat na. Ganyan. Prevention din sa mga patients na merong arteriosclerotic CVD risk more than 10%. Meron po tayong mga tinitignan. Tapos kung ang systolic BP niya at the same time ay 130 over 80. Binabasa po ng hiwalay yan sa taas tsaka sa baba. Hiwalay po binabasa yan. It's kahit na normal yung taas kung ang kahit normal yung systolic kung ang diastolic ay 85, 90 on 2 different occasions na pag-check, hypertensive na po siya. And kailangan po niyang magamot kung meron siyang another factor para sa sakit sa puso like diabetes, like mataas ang cholesterol, yan. So primary prevention po yan.
And then, pag naman low risk siya sa cardiovascular disease, wala siyang ibang sakit, wala siyang diabetes, wala siyang sakit sa bato, wala siyang, ano pa ba, hindi mataas yung cholesterol niya palagi. Ano po siya, ang cut-off po ay 140 para sa systolic, 90 para sa diastolic on two separate occasions. Pero once na nag 140 siya, 140/90, kahit walang ibang risk factor, bigyan na po ng gamot para sa blood pressure. Ayan. Ano yung blood pressure goals? Kung may hypertension ka na, ito po, BP target is less than 130/80. Again, hiwalay po siya babasahin. Ano po? Ayan. Pero syempre, pag matanda na, mas ano kami. Kaya sinasabi, okay lang yan. Kahit 140/90 na, okay pa yan kasi matanda na siya. Yun, 80 years old. Yan. Or minsan, meron mga pasyente na, ito, previously wala siyang gamot sa hypertension, pero meron siyang parang symptoms na parang may stroke siya. Ang BP niya ay less than 140/90 naman. Huwag mo nang gagamutin kasi baka pag bumaba naman yun, yung ischemia kasi, ibig sabihin, mababa yung oxygenation sa isang part ng brain. So, para rin po siyang high blood. So, kung 140/90 po yung BP or less, hindi na po natin bibigyan muna ng pang high blood kung may mga ganong. Kami naman yan nagde-decide. Kami naman po yan. Again, ano po siya, tawag dyan, sinasabi ko lang po sa inyo para at least alam nyo, kailangan ko pala taga ng gamot. So, ang doktor hindi po basta-basta magbibigay ng gamot sa hypertension. Ano po? Ayan. Thank you in advance. Happy Hearts Day. I hope sa dami-dami ng information sa hypertension, kahit pa paano, nabigay ko po yung magagamit nyo. Kasi yun naman po yung goal ko ngayong gabi, na ma-equip tayong lahat kung paano natin tutulungan yung sarili natin, pamilya natin, mga clients natin. Ano po? Sige. Alas 9, Jess na. Salamat. Yun lang po ngayong gabi. Thank you so much. Ayun, thank you so much po, Doc Michelle po. Maraming salamat po sa talagang umaapaw na learnings about sa hypertension. Kasi napakahalaga din po na narinig din po namin to, Doc. Kasi po, medyo pag sa atin po kasi medyo kulang pa yung kaalaman natin pagdating sa idea po ng hypertension. Alam lang natin mataas yung BP. Pero at least po ngayon nalaman namin, ganun pala yung dahilan. Ganun pala yung mga risk factor. Then paano din po mamamanage. Ayan. Kaya thank you so much po, Doc. Ano po? And ayun po, Doc, okay lang po ba kung at least mag-entertain po tayo kahit mga 1 or 2 questions? Yes po. Sige po. Kung kaya pa naman oras po ninyo, Doc. Ano po? So, mga mentors, meron po bang gusto pong magtanong? Ayan, para sulitin na po natin yung oras, no? Habang nandito po si Doc Michelle. Ayan, si Mentor Edita po. Mentor Edita Asido. Ayan, go ahead po, Ments. Baka na kami. Good evening, ma'am. Daw kasi may may heart enlargement po ako. Tanong ko lang po kasi nung last po na naisugod po ko sa hospital, tumaas ang BP po. Tapos tinanong ko nung doktor kung ano po yung gamot na iniinom ko. Ang sabi ko yung carvedilol ang nireseta sa akin. Tapos nung pinatigil po sa akin ng doktor kung tinawag na ako. Ngayon tapos nalaman nila na may asthma ko kasi may asthma din po ako. Pero hindi naman po ko, nung dinala po sa hospital, hindi po ko hinihingal. Na-detect lang po nila dahil sa inano po ng doktor. Ngayon, tanong ko po, bakit po nag-focus sila sa sakit ko po sa asthma? Yung sinabi po sa akin na kailangan ko daw po mag-maintain ng nebulizer
Tapos pinatigil po yung gamot ko na carvedilol. Wala na po akong Ah, maintenance. Pero nasabi ko po sa doktor na umiinom po ako ng barley. Pinakita ko opo. po yung ano. Tanong ko Pagka, kung bakit po pinatigil yung gamot ko na opo. carvedilol. Pagka ganyan po ma'am na talagang clinical case, medyo limited po yung aking mabibigay kasi syempre hindi po ako yung tumingin sa inyo, hindi po ako yung nakinig sa likod nyo, hindi po ako yung ano. Kaya hindi po talaga ako makaka-comment directly sa case nyo. Ano po, gawa na hindi ko kayo nakita nung time na yon. Pero yung pong respiratory disease, in relation sa sakit sa puso, kailangan po kasi talaga i-lessen po yung um, tendency nyo na mag-atake yung asthma nyo. Kasi once na mag-atake po yung asthma nyo, bababa yung oxygenation ng katawan, bibilis madadagdagan yung trabaho ng puso. So, Actually, sa Doc, inyo po na meron po, actually, na-detect din po nila na may arrhythmia din po ako, tsaka yung cardiomegaly po na. Tapos ayun marami pa po, pong explanation ng doktor po. Tapos, totoo po ba na kasi oh, sabi po ng doktor, yung unang tumingin po sa akin, ang right bundle branch ko po, hindi na daw po nagka-function. Parang nagkakaroon po ako ng doubt ng gano'n. Bakit hindi yung right bundle branch ah, ko po, hindi daw po nagka-function. Tapos yung left bundle branch ko po, nakita, hirap na daw po mag-pump yung isang ugat. Yung parang yung ugat daw po na sa left, hindi na daw po kano nagpa-function yung blood. opo, Eh narinig ko po kanina sa inyo, parang sabi ko parang pareho po ng explanation nyo po yung sinabi sa akin po ng doktor ko. opo. Tapos wala pong Nakita po gamot na kasi inaano sa akin. po, Wala pong gamot na, yun nga, yung gamot ko po na ano, maintenance, pinatigil na po sa akin. Bakit pero yung, kailan po yan ma'am pinatigil? nung September po, nung tumaas po ang BP ko po, nung dinadala po Pero ko sa pinag hospital. po siya ng ibang pang high blood. Wala po, kundi nebulizer lang po. Tapos nagpatingin po ko sa health center. Naano ko Mm, na, inhaler naman daw po ang iano ko ngayon. opo. Minomonitor nyo naman po yung blood pressure nyo. Normal naman po, pero one time lang po na ano yung, nung nadala po ko sa hospital na Oo. umabot po ng 180, over Oo. 110 po yata. Oo, yun po. Basta normal po yung BP nyo ngayon. Kasi may mga gamot din na pang puso na bawal sa may asthma. Yun po, parang pwede po niyang palalain yung asthma. So, yun nga po yung ano ko, pagdating po sa case nyo, hindi ko po kayo directly masasagot kasi hindi naman ako yung tumingin sa inyo na doktor. So, yun lang po yung maano ko. Kailangan kung meron kang chronic na sakit sa baga, like yan, asthma, kailangan po talaga i-control siya kung meron ka na ring problema sa heart. So, importante po sa iyo, ma'am, ano ka po, tawag dyan, monitor ka ng blood pressure kasi nasa high blood tayo ngayon, no? So, para at least -1, -1, wala ka naman ngayon na high blood ka mo. So, at least pag monitor mo siya, kahit na twice a month lang, ganyan, or once a month lang, pag normal naman lagi, alam mo na controlled siya. Tapos yung maintenance mo sa asthma mo, ita-take mo. Yung sa heart mo, ma'am, wala ka namang symptoms na acute. So, kailangan mo lang ano yung lifestyle mo na. I-check mo yung sabi ko sa'yo kanina, sa inyo yung weight, yung BMI natin, check natin. Kasi makakatulong din po yun pag medyo, halimbawa, medyo malaki tayo, makakatulong din sa asthma natin, yung pagpapaliit. So all of these factors, ipoprotect niya po yung heart mo. Pag kontrolado yung asthma mo, tapos kontrolado yung high blood mo, ipoprotect niya po yung puso mo para hindi na lumala yung mga depekto. Yun. Kasi may nakita na po palang problema sa ECG nyo, yung right bundle branch block. So, Tapos yun po inano po ko yung x-ray na detect din po na may pneumonia na ako. Pero hindi pa naman, hindi, yung isa rin po ano kung bakit po
nawi din po sa pneumonia yung ano ko, yung sa asthma ko po. Po? May Ah, naano din po na may pneumonia daw po ako. ang pneumonia po kasi ma'am, ano siya, infection siya. Gumagaling naman po siya. Tas madaming iba't ibang causes. Kaya uh, I'm sure binigyan kayo ng antibiotic nung time na yon. Kasi pag hindi po Wala po, nagamot Dok. yun, niya i-trigger yung Wala ano. pong binigay na gamot, Dok. Ah, Hindi, nebulizer lang po pinapaano sa akin. ngayon lang po ba yan? Kailan lang po yan na ano? Noong September po, tapos umano po ako sa heart center, inhaler lang po. Wala pong gamot na Ah, ano. pero pneumonia po talaga yon. Yun nga po Yung sabi sa heart center, baka hindi pinapaulit. yung ano, yung final na reading. Minsan po kasi binabasa lang muna na ano, wet reading, tapos yung official po, yun na po yung pinaka-reading talagang ano, nakasulat po pneumonia. Opo. Ah, eh, sa bagay, September pa naman po yun, no? So, ano, Pinapaulit nga po sa heart center lahat ng laboratory ko, Dok. opo. Sabi ko, para i-monitor din po na ang status ng heart ko. Opo. Sabi ko. Sige, ma'am. Gawin na, ano po, sunod po tayo sa doktor. Pero yung magagawa din para tulungan yung sarili nyo. Yun po yung mga malaking tulong mag-monitor. din po yung Barley sa akin. Opo. I'm sure ano. Kasi sa mga asthmatic patients, nakakatulong siya sa pag-regulate ng immune system. Yan. Tapos yung weight management, nakakatulong din po siya. Malaking ano po ang barley. Yun nga po. Yun. Maraming salamat po, Doc. Yun lang po. Opo. Sige, ma'am. Si ANJ, yung biglang pagtaas ng video. Ayan. And actually, meron po tayong isang question dito, Doc, sa chat po, no? Galing sa isang anonymous. Anonymous? ANJ. Question meant, yung mother ko may maintenance losartan for high BP. Ang tanong ko, kahit ba normal naman ang blood pressure, need pa rin ba uminom ng maintenance daily? Thank you so much po, Doc. Oo. Yes, ma'am. Kumbaga, ang ibig nyo pong sabihin sa normal ay regular nyo pong minomonitor. So, depende, sabi ko nga po, depende po ito sa level ng blood pressure, tapos sa age, sa iba pong risk factors. Like, meron ba siyang ibang pwedeng diabetic ba siya, basta may mga risk factors po ba siya, lalo na may edad na po si mama nyo. So, kaya ko po i-emphasize yung monitor kanina, kasi yun nga po, kung pwede lang, hindi na tayo uminom ng gamot. Ano po, kaso lang po kasi, likas na matigas na talaga yung mga ugat ng matatanda. So, kung napapansin po natin at a certain age, nagsa-start talaga karamihan ng maintenance sa BP kasi yun, normal po siya na aging yung pagtigas ng ugat eh. So, kung ako po, monitor, tuloy pa rin po yung gamot niya. Opo. Ayun po. I hope na-answer yung question nyo. Ang answer ko po doon directly is ituloy pa rin po. Pero i-monitor. Kailangan i-monitor talaga. Tapos yung mga pwedeng i-control, yun. Paulit-ulit ako nang sinasabi. Weight, yung stress, yung mga ganyan. Vitamin D, yan. Kailangan po yung mga pwede nating itulong sa sarili natin na tayo naman po ay kumbaga hindi mo naman kailangan ng reseta, pwede mo nang desisyonan sa sarili mo, pag ginawa ko pala to, less yung risk ko mag-hypertension or bababa pa lalo yung BP ko. So pwedeng bawasan yung gamot ko, yan, mga ganon. Medyo may nalaman na rin po tayo ngayong gabi. Na mga I hope na mga karagdagang pwede nating gawin. Ano po? Para matulungan natin yung ating mga sarili. Pero pag maganyang matanda na po kasi,
medyo ano po talaga. Tuloy na lang po. Ayun. Thank you so much po, Doc. So, talagang it all uh, lead us down to ano na din po, healthy habits na din po talaga po, ano. Mm. Opo. And Hindi habang bata barley. pa, talagang kailangan, take barley. Ay, Oo lalong-lalo po. Actually, na, totoo yan, sir. Totoo po yan. Mm-mm. nabanggit din ni Maganda Doc, po ang barley. Po? kailangan, kailangan natin ng vitamin D. Ayan, so mag-take din siyempre tayo ng Immunergy. Ayan, promote na natin yung products natin. Doc, ito po, siguro isang questions na lang po, Doc, kasi may nabago po ako dito. Mm-mm. Ah, Doc, Ah, ang symptoms po ba ng low blood ay same ng high blood? not exactly, pero meron pong mga parang pareho. Parang hilo, minsan pag sobrang mababa ang blood pressure tapos may problema na talaga sa ugat-ugat ng puso, pwede ring sumakit yung dibdib. Ayan. Nanlalabo paningin, pwede rin makita yan sa low blood, pwede rin siya makita sa high blood. So, meron pong mga pagkapareho. Pero meron din pong mga hindi makikita sa high blood. Like yung pulso na mahina, hindi mo yan makita sa high blood. Sa low blood mo yan makikita. No? Ano pa ba? Pag high blood dapat, mas masakit ang ulo ng mga may high blood. Tingin ko, wala pa ako nakitang nag-low blood na masakit ang ulo unless ang cause ng low blood niya ay mababa ang blood sugar. Usually pag sakit ng ulo, usually sa hypertension namin yan nakikita. Yun. Pero yung mga kaninang nabanggit ko, hilo, nalalabo paningin, may mga meron po, may mga ganyan. Yung parang nasusuka sa high blood usually yan, hindi yan nakikita sa low blood. Opo. Ano, opo. I hope Ma'am Ana, I hope medyo nasagot ko yung tanong mo. Ayan, thank you so much. I hope nasagot po yung tanong nyo. And siguro, last na talaga, Doc. Ang vertigo po ba ay results sa hypertension? Thank you po. Tama po ba pagkakaintindi ko, ma'am? Ang pagkakaintindi ko po sa tanong mo kasi ay kung ang vertigo ay nagli-lead sa hypertension. Or ang tanong nyo po ay kung ang hypertension ba ay nagiging dahilan ng vertigo? Yun po ba ibig nyo sabihin? Parang yung last, Doc. Kung Okay. Kung hypertension yung, ay cause ng vertigo. opo. Kung yung last po kasi, yung vertigo po kasi ma'am, parang kung nararamdaman ng tao, hilo siya. Pero pag vertigo kasi is related po siya sa balance sa ear natin, ganyan. So, ang hilo ng hypertension, iba-iba po yung pwedeng panggalingan kasi more of pwedeng sobrang taas ng blood pressure, kaya nakaka-affect na siya dun sa um, blood flow sa brain, ganyan. Yung vertigo po, sa ano ko po kasi, sa balance po kasi yan, sa balance area ng ating katawan. Kaya nga, pag gumalaw ka, lalo ka nahihilo. Yun po yung vertigo, di po ba? So, magkaiba po sila, ma'am. Opo. Pero yung hilo, in general na sensation, parang pareho lang sila. Yung hilo. Except ng vertigo, pag gumalaw, mas lumalala. Yun po. Yung hypertension, hilo siya, whether nakaupo or ano. Kung nahilo ka dahil sa hypertension mo, gumalaw ka man o hindi, nahihilo ka talaga. Yun po siya. Yun po yung parang ano nun. Yun. So, thank you so much po, Doc. Talagang nasiksiklik at umaapaw yung natutunan natin. And maraming salamat din po You're welcome. sa mga nag-raise po ng kanilang questions. Yan. Yes, So, thank you po. Doc. So, ang takeaway ko naman po dito, talagang maganda na din po, na-discuss din po talaga to para at least alam talaga natin yung in-depth na knowledge about sa hypertension, and at the same time
tayo, yung mga hindi pa po hindi pa umaabot sa ganung point, talagang kailangan habang maaga pa. Prevention talaga is better than cure. Ayun, lalong-lalo na naalaman ko sa lalaki, 45 years old pala, magsisimula na yung yung nasa risk na talaga sa hypertension. So habang maaga pa, talagang let's take our barley po. Ayan. So, since tayo naman ang products naman natin is nakakatulong po sa health, especially our barley. Ayan, nag-promote pa tayo ng products mo, no? Ayan. Ating barley. Ayan, take po natin. Siyempre, yung immunergy din. So, ayan, thank you so much po, Doc. And, yan. Grabe, we are looking forward po for more sessions like this po, Doc Michelle. And excited na din po kami sa sunod na topic, Doc. So, ayun po, mga mentors, let us all unmute po and say thank you po sa ating special guest for tonight, Doc Michelle Oton. Let us all unmute po. Nakakapag-unmute po ba tayo? Ay, hindi. Ayan. Ako, sorry po. Ayan. Thank you so much. Thank you, Doc Michelle. Thank you, Thank Michelle. you. Thank you so Thank much. you, Doc. Thank You're you, welcome. Doc. May share lang Doc. So much po. para sa Thank you so much araw po. na Ayan. So, ayan, sabi po. Ayan. Ayan, Before so, tayo end, kasi araw ng mga puso, mga sir. May babasa lang ako dito na love letter sa inyo. Ayan. Beloved, let us love one another, for love is from God. And whoever loves has been born of God and knows God. Anyone who does not love does not know God, because God is love. Yan. In this, the love of God was made manifest among us, that God sent His only Son into the world so that we might live Him. In this is love, sabi. Not that we have loved God, but He loved us and sent His Son to be the propitiation for our sins. So dahil araw ng mga puso sa 14, nawa po ay wag nating kalimutan, may mga panahon man na feeling natin wala nagmamahal sa atin, baka meron sa inyo dyan, nakakaramdam yan. Ito po I hope you'll remember that God loves you po. Yan, mahal po tayo ng Panginoon at hindi po niya tayo pababayaan. Ayan po. Yun lang naman po. Thank you, everyone. Ayun, thank you so much po, Doc. And so, tama po yun. Mahal na mahal tayo ng Panginoon. And syempre, bilang pagbabalik din ng pagmamahal sa Kanya, isang way po, isalagaan po talaga natin yung health po natin. Alagaan natin yung katawan po natin. Ayun, so muli, thank you so much po, Doc Michelle. And bago po tayo maghiwa-hiwalay po, and bago po tayo mag-picture, so allow us to pray for you po. So, maaari po ba nating tawagin ang isa sa mga prayer warrior natin, Mentor Raymar? Ayan. Pwede po bang mag-lead ka ng prayer po for Doc Michelle? If okay lang po, men. Sige po, Mens. Ayan. So, once again, thank you so much, Mentor Michelle, Mentor Doc Michelle. So, mga mentors, let's bow our head and let's pray po, no? So, Heavenly Father, Lord, Lord God, thank you so much po, Lord, sa gabing ito, Lord, sa ganitong opportunity, Lord, na matuto kami sa gabing ito about more on health, particularly sa hypertension, Lord. Thank you so much po, Lord, sa wisdom and knowledge po, Lord, na nakuha namin through Doc Michelle, Lord God. Naway po, Lord, na gabayan niyo po pa siya, Lord. Bigyan niyo po siya ng more knowledge and wisdom upang marami pa siyang matulungan, maturuan about sa health, Lord God. And we thank you, Lord God, sa gabing ito, Lord God, na kami po ay na-enlighten din po sa naging mas malalim po ang aming knowledge, Lord God, sa about sa hypertension, Lord God, at sa ibang mas naging aware kami, Lord, sa about sa health namin, Lord God, and na-remind kami, Lord God. Lord, maraming salamat po ulit
lubos po kami pasalamat and naway po marami pa kaming mas matutunan sa mga susunod pang panahon, Lord God. Thank you so much and this we pray in Jesus' name. Amen and amen. 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 Salamat. So much po. So much po, Raymar. And, and thank you, Doc. And ayan po, no, picture muna po tayo kay Doc. Yan. Okay lang po ba, Doc? Yan na po natin. Yan. So, Doc, hand sign po tayo. Yan. 1, 2, 3. Ay, sige ito po. Naghahang pala yung ano natin. Madal po, Doc. 1, 2. Yan. So, roar po, Doc. Roar. Like a lion. 1, 2. Ay, ito po. Medyo nag-ano pala yung ano natin. Ay, yung internet natin. Yun. So, tayo naman po mga mentors mo, no? Yan. So, page 1 po. Hand sign. 1, 2. And second page. Hold on lang po. Ay. First page po, roar. 1, 2. And page 2, roar. Ayaw. Ito lang po. Yan, okay na po mga mentors. Thank you so much po. Thank you, Mentor Neil. Thank Thanks, everyone. Thank you, Dr. Thank Michelle. you, Mentor Neil. Have a great night. Thank you. Thank you, Mentor Neil. Thank you, Doc Michelle. Ingat kami.